Ito na guys, oil change kami ng truck ni daddy. Sa ilalim mo. Nasa balagkad eh. Pagkaralin nito para pagdating ng araw kayo gagawa sa sasakayin. Itong filter na to minsan mahirap talagang tanggalin eh, kaya pinipwersa na. So pero ito na napitpit na nga lang, medyo ano na yan, kaya ng kamay. Messy nga lang kasi siyempre langis eh, pero medyo okay pa yung langis, pula-pula lang. Nasa ano naman yun eh, may time para linisin na lang ito mamaya. Jonas oh. Nasaan na? Ay siya. Kailangan nakaganyan pa. Okay, excellent. Sounds good. Everybody got that? Who took notes? Come on, we're not saying it again. No, thanks for that. Appreciate that. Types of slings, page 12. That's the 4 types. You got the right button. You got the bottom row. That's really good. Yep. So this is the manufacturer week for the May of 24 this year. Serial number, PhD. Ayan o. Kakauwi lang niya o. Pagod. Mas nakakapagod na kayo sa ano eh. Schoolboy. Schoolboy ka ba? Ay no. Aral sila eh. Mayroon silang seminar eh. May exam pa. Dalawa. Rigging tsaka crane operation. Dami. May exam pa sa likod to eh. Workbook na rin to eh. Dami nga. Diyan ba kayo nag-ano? Diyan kayo na score mo? Ha? Score mo? Sato ka ba? Tatlo mali. Natok siya eh. Kahit daw mahaba tulog niya kasi ang pasok nga late na. Alas 8. Yung mga computation pa. Length, height, tsaka width. Times yung bigat nung ano. Tapos convert mo pa ng tons. Yung pounds. Talaga. Tapos na at least. Kailangan nyo yan. 5 years siya tayo. Yung ano na yun. Yung Certificate nyo na yun. may parang ID. Para ano kayo yung pwede ka mag-operate ng crane. Oo, kahit saan. Kahit saan pwede nyo gamitin. Ayos pala eh. Malaking bagay din yun. Ewan ko kung magbibigay sa forklift. Kaya lang konti lang kami marunong mag-forklift dun eh. Ba't nga wala? Wala eh. Ang doon lang ata sa mismo ano yung forklift na trabaho niya. So yan. Busog pa daw siya kaya inom lang siya ng protein shake. Late na kasi sila nag-break eh. Hindi kami nakapag-break ng pangalawa eh. Hindi gaya nung usual. Nag-break sila 10 o'clock ng umaga kasi pasok na 6. Kanina 8 na siya pumasok. Ako naman pang umaga. Kaya alanganin yung sabi ko huwag na siyang gumising dahil 5:30 pasok na umaga. Nakatulog ka ba? Kanya? Oo. Tulog ka madala-diretso yun. Nakatulog ba? Kaso wala, antok pa din. Kaya talaga eh, tumatanda na eh pag nag-aaral. Ayun. Katamad eh. Paano pa kaya doon ka sa yung 1 week na Naku. sa inspector. Kaya nga. Pero sayang yun Ayaw mo talaga.
Yun. Yan nga, nakasurvive ka 2 days. 2 days, marami kami niya. Magkakasama kami. Doon, wala kang kakilala eh. Gusto pala, may kakilala. Hindi, may kakaintukan ka. May mga, pag di mo maintindihan, di ba? May tatanungan ka. Kahit pa paano. Eh, sino makatabi mo? Baka nangobya ka. Hindi si Rob nga nagtatanong sa akin eh. Magkatabi kayo ni Rob. Silang dalawa yung pintor eh. Pintor. Para siya nasa field trip lang eh. Kukulit eh. Ay, naka. Ayun o. Ang dilim na. Nood kami ng movie sa isa ng gabi. Day off eh. Mamaya na raw maghapunan. Ice cream. Bago na ilalagyan ng ano eh, ng McFlurry ng McDo. Traffic pa. Lahat ng traffic yata, binala ko kayo eh. Bumili ka siya ng ano, ng pang winter tire. Para do sa truck. Kaya ayan. So, tambay muna kami while watching. Kain. Tsaka Lay's na chips. Mukhang ilang araw na lang papatak na ang snow. Iba na ang ano ng kalangitan. Ayun o. Nakadaan siya o. Nakabili ng bagong pintura o. Siyempre. Mahal na nga rin ng mga pintura ngayon doon. Ganun talaga lahat. Tumataas eh. Tumaas eh. Dati, 3 lang eh. Ngayon, 5 na eh. Late par pintura na yan ha. Oo, ganito lang kalalaki yan. Iba na nga yung packaging Ano, niya. yung mga temprang pambata. Malaki pa nga yun eh. Kasi malaki yung ano no, sa tempra, di ba? Tapos pinakahit yung balbas ko eh. Pinakahit dahil meron kaming ano yung Yung nakaraan na ano niya, na mga training. Sunod-sunod nga yung training namin. Tapos may mga libre pang mga pang-ahit. ba't pinaahit? Yung mask. Kasi yung mask namin, kailangan perfect fit yun. Tsaka personalized fit talaga sa amin, para sa amin. So, pumunta yung 3M. Yung 3M na company. May representative sila. Sila yung nag-test. Nagsukat. Kung ano yung mga proper na nasukat sa mukha namin. So, yun. Pag may-release yun, exclusively lang yun. Parang yung ano yun, no? Yung sa tenga din. Yung sa tenga rin. Ganun din. Malaking bagay din kasi sagot naman din nila. Yun nga kagandahan din sa kumpanya namin. Kahit medyo, syempre, delikado, ganyan. Marami rin ako natutunan doon sa namin, sa rigging, tsaka sa crane. Matagal na ako nagki-crane. Matagal na nag-rigging. Pero yung mga saktong Yung saktong, biruin mo, may formula. mga mat-mat pa eh. Yung tubo, sabi nga na, paano mo gagawin yan? Paano mo kukuhanin yung sukat niyan? So, gagawin mo dyan, kukunin mo yung circumference ng tubo. Tapos, pag nakuha mo yun, ilalatag mo sa papel, parang flat na metal sheet. Tapos, kunin mo yung kapal. Tapos, dun mo ngayon umpisahan sukatin yun. Pucha, sabi ko, hirap naman. Ang dami. Ayoko pa naman ng mga, mas mga pagod geometry. Mas pagod dyan sa schooling nila na yun eh. Kaysa doon sa yung seminar nila na yun eh. Pero marami kami. Pero at least diba nakatulong din? Sabi nga hindi nyo kami kalaban, sabi nung nagtitrain na. Hindi nyo kami kalaban. Kami nga yung kakampi nyo eh. Sabi niya, pag may nangyari sa inyo, sino tatawagan nyo? OHS. MHSA. Kami yung mga kailangan nyo dyan eh, sabi ganyan. Kami yung mag-iimbestiga kung bakit nagkaganon, bakit nagkaganyan. Kasi sila yung sa safety, di ba, ng trabaho. Importante. Ano yung namin, na maibibigay namin na suggestion para hindi na mangyari uli yun. So, yung yung crane, di ba, pag dumampot kami ng crane yan, one speed lang yan, bang, diretso agad yun. Doon, tinutunuro kayo ng proper na. Daan-daan, talagang hindi mo pwedeng hawakan yung kinikrane. May tigahawak talaga, tapos ikaw lang yung magkocontrol, ganyan. Tapos pag ikaw lang mag-isa, kailangan alam mo laruin yung control para yung swing nung nung load. Bibigla. Oo, hindi mabibigla, hindi Marami nga natutunan dun. Kaya nga, worth it ang 2 days. Worth it. Kaya lang pagod eh. Tapos nagsukat sila ng mask. Kaya pag-uwi niya, lahat ahit na yun. Sabi ko kaya ako nitignan eh. Sabi nung babae na nagpapaahit sa amin matanda eh. Sabi niya, kumusta? Buenos dias. Sabi niya, Sabi niya, sorry, are you from somewhere South America? No, sabi ko ganun, I'm from Philippines. Kasi apelido mo kasi, di ba? Yeah.
Sabi niya, yung apelido mo, tapos yung medyo similar ka sa mga ano sa amin, tao, sabi niya. Yung kulay, hindi, mga native sa kanila, di ba mga ganun din. Hindi, tsaka yung katrabaho ka rin, di ba kasama? Oo, mga katrabaho ka rin, mga Latino rin naman eh. So, ayun. Tapos, sabi niya, tira mo lang yung dito mo. Ano mo lahat, sabi. Kasi dito, hindi naman sasabit siya sa mask. Yung dito lang sa baba, tsaka yung dito. Kailan dating doon? Ha? Kailangan dating? Antayin po Parang yung earplug namin, parang dumating yun after a week. 2 weeks. 2 weeks. Oh, kami, dalawa yung isa tulog. Tapos, kanina pa tulog. Anong oras na? Nakababa na kami. Oo naman, nakakatulog na yan. Bumili pa ako ng gulong kanina. Bukas papakabit namin yun. Sasama siya sa akin. Sama lang naman ako. Siya magbababa Hindi ko kaya ikabit yun eh. Hindi kasi ano yun, may machine talaga. Tsaka ibabalance yun eh. Kasi yung sa sasakyan na isa, kailangan na talagang palitan ng winter tire. Ay, yung kung naalala niyo yung nangyari nung last winter, yung sumabog yung gulong niya. Medyo delikado nga yun kasi kahit yung bumili kanina ng gulong, nakita nila, dala ko eh. Sabi niya, yan yung sa Walmart, no? Hindi ka ako, dito ko binili. Sabi ko gano'n. Tapos sabi nung in-check, sabi niya, ng Chinese na babae. Sabi niya, no. Sabi niya, we have a record here. Tapos sabi niya, ano telephone number mo? Sabi niya, isang set pero hindi winter tire binili mo. Isang set na all season. Yun yung gamit ko ngayon. Sabi niya, mas maganda pa yung quality ng all season namin dyan. Sabi niya. Yun yung nabili namin sa Walmart nung nagpalit ako ng winter tire noon. Eh yun pala, talaga palang ganun daw. Sabi ko minsan nga raw, delikado din, puputok daw. Kaya sabi niya, kung dito ka na, palitan mo na lahat yung mo. Doon na nga lang kasi winter tire mo. Siya na lang ang bibilihan natin. Importante lalo ngayon mag-snow na next week. Actually, pati yung sa truck. Doon na rin ako. Kanina, bumili na rin ako. Mas mura pa rin yung compare sa mahal. 860 something plano sana namin nung nakaraan, bibilihan ng rim. Para separate siya na magkakabit sa susunod. Kaso nga gaya niyan, baka mabatak na. Hindi natin alam kung Hindi mabatak. Kasi hindi alam kung i-write off or babayaran. Papagawa. I-write off o babayaran. Or papagawa. Papagawa. Pero talagang ang option namin is pagawa kasi sayang naalagaan niya sa sakyan Ayaw namin hanggat maaari na ma-write off. Ilang years na yun, di ba? 7 years. 7 years na yan. Tapos ang mileage, ang baba pa rin, 130. Ilan taon natin binayaran? 6 years? 6 years. Isang taon pa lang namin na, kumbaga na kukuha yung wala kami binabayaran na sa sakyan. Magkano ka naman ang bayarin? Hanggat maaari ayaw na namin. Kaya Kaya lang kasi ang ganda nung ganyan, meron kang reliable na sasakyan talaga. Malaking bagay yung truck kasi talaga. Hindi lang pampamilya. Pang-sports pa. Hindi na. Talaga pag gumagala tayo. Pag nagkakayak. Pag gumagala. Malaking bagay talaga yun. Marami kang mailalagay sa likod. Tsaka kahit bukol-bukol yun, yung kunyari, sabihin nila, sige, paggawa mo na lang, bibigyan namin ganitong halaga ng pera. Mas okay yun, no? Okay lang. Kahit na medyo may tama, hindi naman nakakabawas ng pagkatao mo yung... Kasi nag-check kami nung na halos same model kung papalitan yan, na mababayaran doon sa ibabayad nila kung sakali. Nasa 20 plus. Pero hindi namin sure kung kasi okay usually, nagkakadeferensya yung mga truck pag pinambabatak. Mga army. Ito, hindi naman namin pinambabatak yun. Kaya sure na talagang okay. Kaya kung option talaga namin dyan, talagang ipaayos lang. Ayaw na namin mag-monthly payment, Kahit yung sa kotse, kung may mahanap. Sabi ko nga, kahit na yung mumurahin na magkano lang. Basta makarating lang ako sa trabaho. Malamang yung sa kotse, write-off. Kasi bugbog na bugbog Ang dami. Parang inambush Ang hirap na. Wala akong pakirap. Dinadrive ko. Bahala kayo dyan. Ganun din naman ako Dead mo. Basta ako antayin ko na lang kung papalitan nila, papagawa. Tsaka sa trabaho namin, talagang ano pangalan ito, yung mga tao talaga doon. Walang pakialam sa mga sasakyan nila. Talagang trabaho. Mostly naman dito wala di ba? Hindi, may mga, kasi may mga... Na gusto mo dahil sasakyan. May chismis lang ako konti tungkol doon sa mga kabataan ngayon
Lalo na yung mga kabataan namin, mga nahayang Katrabaho namin, mga isang taon na rin yun. 1 taon, 2 taon na rin yung mga yun. Doon. Bili yan. Yung isa, kapapasok lang, wala pang 3 months bumili ka agad ng Maxima na bagong-bago. Brand new. Brand new. Sabi ko, magkano? Magkano down mo? Walang down. Sabi niya ganun. Ganda nga, walang down. Laki ng down ng bayad ng monthly. Magkano ka ako monthly? Sabi niya, parang 350 bi-weekly. 350 bi-weekly. Di 1 month ka na, 700. Mahal yun. Tapos sabi ko, magkano insurance? Laki sabi niya ganun kasi. Pag bata ka. Bago Bago driver. Pag bata ka pati. Ang Mas laki. malang insurance. Parang yata, 400 Naku po. Hindi halos isang sahuran niya. Sabi ko, ilang taon? 8 years daw Wah! Ang tagal Sabi ko, bakit napakatagal lang ako, mga pinaka-max ng 6, 7 Buti nga si Jonas, naging wise na Hindi na kumuha. Sabi niya, kasi di ba na sa akin dati, bumigay na. Sabi niya, hindi na muna siguro pag na raw, nakaipon na siya, hanap siya nung yung second hand na lang na magagamit niya. Sabi niya, ngayon nakakatipid daw siya kasi hindi siya nagbabayad ng insurance ng sasakyan. Hindi siya nagpapagas, magkano lang yung bus pass niya. Sanay naman siya nagbabas na. Sabi niya, okay din. Buti nga, sanay din sa atin na ganun yun May background ka pa, der. Ha? May background pa. Background music. Sarap. Kain tayo. Ito yung yung chicken na bili ko sa Costco. Ininit ko lang uli siya sa oven. Tapos nagawa lang roasted potatoes at saka chopped salad. Tapos yung sausawan. Mang Tomas. Mang Tomas na may hot sauce at saka konting Korean barbecue. We'll see kung masarap. Masarap naman yan. Kain tayo. Ayun sold na. Busog na. Kumain muna kami. Time out. President ni Jeremy ng cute doon sa resin niya. Mas cute yung ginawa ko. Ayan, magkakasabay yan. Ngayon, pinipinturahan na niya. Pumpkin. Cute to. Pero ito, pininturahan ko pala. Kaya medyo okay na ito. Pero hindi pa tapos yan. Ito rin daw, papapinturahan ni Jeremy sa kanya. Puti. White, tas black yung mata nito. Oh. Busog? Busog dito sa manok Okay, ito nga pala kaming McFlurry. Yan ba? Wala na nga Sa'yo, gusto na, kinaya mo na Ay, nako. Ay, mabalik tayo sa kanya, sinichika ka ngayon Hindi kasi mapapansin mo lang naman yung mga yung pagkakaiba ng yung mga kabataan ngayon tsaka yung kabataan noon sa atin. Lalo na yung mga na dumaan sa mga hirap. Hindi yung mga hirap na hirap. Pero marami kasi mga nagpursige talaga para makaahon sa kahirapan, makapunta sa ibang bansa, makapagtrabaho. Ganon din yung... Mas wise sila mag-spend ng pera. Ganon din naman yung mga mayayaman na talagang mayaman na pumunta rito. Meron din naman mga Pilipino na dito na pinanganak na almost hindi na rin sila halos Pilipino kung mag-isip, di ba? Kung kumilos, gano'n. Depende na din sa mga magulang na nagpapalakas sa kanila. Di ba? Kaya lang, makikita mo yung kaibahan ng kung paano nila ipahalagahan yung mga bagay-bagay o yung mga kung ano yung meron sila tsaka doon sa iba na talagang waldas kung waldas. Ayun nga, di ba yung kumuha na sa sabi mo, after 1 year? Ngayon na-attack na. Wala na. Wala na yun. So, ang laki ng binabayaran niya monthly. Bago niya kinuha, di mo na siya nag-isip kung kakayanin niya ba. Wala na, na-attack na. Ayun, hinatak din. Kasi nga, hindi kinayang bayaran. Hindi na kanaya kasi nga Hindi, tsaka umalis siya sa amin Noong Kaya kaya tayo maging wise. Umalis tapos bumalik. Dahil nga wala rin siya makita ng trabaho. Akala niya kasi graduate siya ng interior design. Tapos nakakwento ako. Sabi ko, bakit nandito ko interior design ka pala? Dapat ka kayo medyo related na trabaho. Naganap, napunta sa roofing. Sabi ko, interior bakit nasa labas pa rin? Tapos nagsara yung roofing. Sa pa sila, hindi dito sa Alberta, sa Saskatchewan yata, parang ganun. Ibang province. Ayun. Bumalik siya dito sa Alberta, ayun.
Wala siyang sasakyan. Nakikisakay lang sa mga tropa-tropa niya. Di pa naman madali lalo pagka nandun ka sa bandang industrial na Oo, lugar. wala masyadong bus. Wala doon. masyadong bus sa mga lugar ng trabaho nila. Kaya kailangan talaga may sasakyan or matyaga ka talagang lalakad at Yung Mag-aabang kaibigan niya naman na dikit niya talaga, yun naman. Matagal na sa amin kasi ilang taon na eh. Para mas nauna siya doon sa mga yun eh. Siya yung pinakabata doon nung dati eh. Parang sobrang tipid niya naman. Hindi kumukuha ng sasakyan. Ngayon lang kumuha pero second hand pa. ay maganda yun. Oo. Sabi niya ayaw talaga magbayad ng Monthly. monthly. Hindi ko kasi tansya kung ano yung mangyayari sa akin tong month na to. Kung yun, wise yun. Wise talaga. Isa yan sa nagiging pagkakamali din ng mga pagdadating dito kuha bagong sasakyan. Bago sasakyan, credit card. Dapat yan kapag may idea ka na muna na kuha ka muna yung luma. Kuha ng bahay. Ako, nag-start ako rito. Talagang 2 years ako walang sasakyan. Lakad ako papuntang trabaho. 10 minutes na walk ko yun. Ang pag-winter, mahirap. Pero nung nakakuha ako, kumuha ko yung second hand. As in, halagang dapat 3,000 ata yun. Ay, Nung bigay kinuha ko. ng katrabaho mo. Hindi bigay. Yung galing sa trabaho ko. Galing sa katrabaho. Benenta. Di yun. Yun na naging ko. Hanggang kumuha lang talaga kami ng malaki. Noong dumating na sila kasi dito na yung mga bata. Para Kailangan pamilya yun na SUV lang naman din. Tsaka dahil nasa small town kami, kailangan ng reliable talaga na sasakyan. So, hindi na uubra yung ganun sasakyan namin na bibiyahe ka kada grocery mo 2 oras mahigit. Papunta pa lang. Tatag din nun hindi tayo nagpalit ng winter tire nun. Hindi. Ang kapal pa ng snow doon. Solid nga. Doon nga tayo humusay sa pagdadrive sa snow eh. Solid ang snow doon tapos di pa kami nagpalit ng winter tire. All season ba yun? All season niya All season yun. All season naman yun. Yun na nga, all season. Pero solid yung nun. Solid yung laman lagi nun. Kaya mabigat. Laging puno yung likod nun eh. Yung mga kung ano-anong... Pero kasi yun isa sa mga talaga, maging wise ka sa pag-spend ng pera. Tsaka yun nga, sa credit card, wag niyong isipin na kung marami mayroon kang credit card. Dito kasi talagang pag nagka-credit card ka, sunod-sunod yung offer mo eh. Oo, sunod-sunod yan eh. Pero kung accept mo lahat, tapos tingin mo dahil may credit card, kaskas ka lang ng kaskas. Tsaka yung may yearly yun, di ba? Oo. Yung iba may annual, iba may wala. Annual, yung iba wala. Pero nga naman, kung sa tingin nyo mababayaran nyo within billing nun, okay lang. Pero kung lagpas pang-emergency. kung lagpas na, wag na hanggat maaari. Kasi ang laki ng interest nun. Ang hirap. Lalo sa panahon ngayon, sobrang inflation. Kailangan maging wise. Tsaka kita nyo yung nangyari sa akin, di ba? Hindi ko na nga ginagamit yung credit card na hack pa. Pero buti na lang din na buti na nga lang hindi nagagamit din yan talaga. Kung gamitin mo, di lalo na. Ibig sabihin, maliit yung yung maliit yung limit lang. 300 lang yun eh. Yun yung kauna-unahan mong card dito, di ba? Hindi ko na ini-expand yun kasi pang lang yun eh. Pang-bayad emergency lang talaga yun. lang. Yun nga lang ang nasa wallet ng credit card eh. Kaya lugi pag nadukutan ako. Wala nang cash, wala pa. Yung credit card may limit pa. Ganyan talaga. At least, di ba? Kung nangyari yun na matlaki ang limit, hindi, mas malaki ang nagastos nun, di ba? Yun lang naman. Na-share lang naman namin ng mga chika-chika for today. Maganda kasi maging wise talaga sa lahat ng bagay. Hindi naman yung magulang. Ibig sabihin yung maging maging patas, pero maging naman. Kumbaga, isipin nyo muna mabuti kung kailangan mo talaga. O, makakatulong ba sa ito? Magiging masaya ka ba? Tama. Kaya nga kami, nalulungkot kami sa nangyari sa natamaan yung sakyan ng Hill. Kasi hanggat maaari. Sabi nga namin, huwag kang bibigay na tagalan mo pa. Kaya hanggat maaari, lagi niyang nire-regular na change oil. Pero dumarating talaga yung pagkakataon na ganyan. Wala namang masisisi yan. Nature yan. Kasama talaga sa buhay ng tao yung mga pagsubok na ganyan. Pero yung kaya mong iwasan mo na. Tama. Yung mga bagay-bagay, ng mga pagkakamali na marami rito na ganun nga. Kuha ng credit card, gamit. Bago. Kuha ng mga bago, bili ng mga branded na gamit. Di kailangan yun para maging masaya. Kaya, partly, makakapagpasaya sa'yo kasi, yung time na yun. Pero yung
ayun nga, kapag kakaiba ng mga tumanda na rito, tsaka yung mga bata, alam nila yung pwede mong kahantungan pag tinuloy-tuloy mo yung mga ganong bagay. Oo. Sipin mo, bata ka pala, kung mahilig ka na. Dito pa naman, uso na nagkatrabaho, may sarili ka ng kita, gastos. Pag di napansin, over ka na pala, nababaw ka na sa utang, bata ka pa. Oo. Kaya kailangan din talaga ng gabay ng mga magulang. Yun ang kagandahan sa Pilipino. Minsan kahit 20 plus na yung anak. Parang ano pa rin. Parang mga teenager pa rin. Natuturuan pa rin. Hindi kagaya sa mga ibang yung nationality. Parang yung iba meron din Independent. Nagiging independent na. Nawawala na. O baga, nababawasan na yung gabay ng magulang dahil wala na sa feeling nila. Kami, kahit ganyan at malaki na si Jonas Baby pa rin. Ngayon nga lang, text pa, Mami, magbabalibol lang ako tapos kain kami sa labas. So, sige. Baga, 20 po na ako tutusin. Kaya ba, wala na pakialam yung bala. Kayo dyan magantay sa akin. Pero yun, sila na ganun. Naturuan sila ng maayos. Tsaka dito pa rin. Mukhang walang plano anuhan pa yun dahil nag-aaral pa rin. Nagulat nga ako dun isang araw ba yun, hindi pumasok. Tapos umuwi ako naiidlip na ako dito, biglang may dumadagong dung sa hagdan. Sabi ko, wala naman ng tao dito. Yung pala, nandiyan siya. Nandiyan, hindi pumasok. Kasi ang dami yung vacation leave. Kaya ginagamit niya na. So, yun lang naman guys. Maraming salamat ulit sa inyo. Kaya maging wise. Maging wise sa pag-spend at sa mga desisyon sa buhay. Mga simpleng desisyon na pwede maka-apekto sa pamumuhay later on. Tama. Maraming salamat ulit. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.